Unang-una po, kaya ho namin ginagawa ito sapagkat nag-ugat po ang usapin na ito noong July 23, 2024 session ng City Council. Nagkaroon po sila ng session na hindi ipinapaalam sa aming grupo dito, kaya ho kinukonsidera namin itong secret session. At sa ilalim po ng aming internal rules, dapat kapag nagkakaroon ng session, dapat lahat ng miyembro ng City Council inaabisuhan. Pero ang ginawa po nila, noong July 23, bumabagyo, walang pasok, dineklara ng Malacanang, dineklara ng City of Manila, pero nagsagawa pa rin na sila ng sesyon na hindi po pinapaalam sa amin while in recess. Gulat po kaming lahat sapagkat nakita po namin sa aming mga cellphone na nagkakaroon ng session, naka-live po. Kaya nagtanungan kami, na-inform ba kayo? Lahat to sumagot ng hindi. Sabi na, bakit ba na nagkaroon ng session? Unang-una, ng huling session natin, nagdeklara ng recess at mag-resume kami ng July 30. Pero July 23 pa lang, nakita namin sa live na nagkakaroon ng session. Kaya yun ang aming pinoprotesta sa ginawa nila. Since reverted na po sa general fund, ililipat na po natin yung dating pondo Sangguniang Panlunsod sa Office of the Mayor, Your Honor. Yun lamang po. Maraming salamat. Kung yun po'y special session, dapat ang aming mayora. Pero malinaw na hindi naman special session, ni-resume lang nila. At siyempre ang magpapatawag po niyan, we assume, yung presiding officer, yung vice mayor. Okay. Ano po yung mga tinalakay? Yun nga, kung ang tinalakay po ay tungkol sa usaping bagyo nung araw na yon, baka pwede pa kaming maniwala. Pero ang una pong nakalagay sa record, nasa minutes po yan, ang unang tinalakay, because of the political events happening right now, we move for the declaration of all the seats vacant. Ibig sabihin, pinapadeklarang bakante lahat ng mga komite ng konseho. Kaya lumalabas, parang merong color of politics dito. So hindi po urgent, hindi po agad-agad na dapat na nagsasagawa ng gano'n. Kaya maling-mali po yung ginawa nila. So si Presiding Officer Vice Mayor Yul Serbo at yung kanyang mga kasamahan po sa naumani po sa Mayor. Ilan po? Kung majority sila, ilan po sila? 20 po sila. 20. Total of how many councilors? 38 po. 38 po. Ilan po kayong hindi naka-attend? Actually, 17 po. Meron po kaming kasamahan na naka-attend doon dahil tinawagan siya. Pero after niyang malaman na mali yun, sumama po siya sa amin. First and foremost, Your Honor, I would just like to inform the City Council that none of my colleagues, Your Honor, have informed this representation, Your Honor, that there is currently an ongoing session today, Your Honor. And then it is very, very unfortunate, Your Honor, since I am still a member of the City Council, and I believe as a member of the City Council, I have the right to be informed of any session of the 12th City Council, Your Honor. And to be honest, Your Honor, there wouldn't be a need to have this secretive, for lack of a better term, secretive session, Your Honor, today. If you just asked us, Your Honor, what we would want to do with our committee, Your Honor, we would very much also like to tender our resignation, Your Honor. And likewise, Your Honor, even if it's late, Your Honor, and even if it has already done, Your Honor, I would likewise like to inform the City Council that I am resigning, Your Honor, from my former position as the chairman of the Committee on Oversight, as I do not want to hold a committee, which is very important to the City Council, considering that I am also resigning, Your Honor, as a member of the majority, and I would like to be involved as a member of the minority, Your Honor. Konsin, nabanggit yung political events before that. Ano po ba yun? Well, siguro kinukonsidera po nila na nalaman nila na kami po ay sumama kay Yorme Isko Moreno. Yun po siguro ang kanilang tinutukoy kung kaya kinukonsidera po nilang ito'y isang turn of political events. Kaya nais nilang ihiwalay na kami sa kanilang hanay sapagkat nabalitaan nilang kami sumama kay Yorme Isko Moreno. Ayon po dun sa kanila at sa nangyari sa amin, tinanggal po kami. Ako, tinanggal bilang assistant majority floor leader at bilang chairman ng Games and Amusement. At itong mga kasamahan ko, lahat po sila tinanggal din sa mga committee nila. Okay. Na naging dahilan para mawalan po ng trabaho yung mga taong nagtatrabaho sa mga committee namin. Nabanggit yung assistant majority floor leader kayo. Hindi ba parang imperative na dapat alam nyo rin kung may session o wala? Oo nga po. Pero yung assistant majority floor leader ako. Ni text, ni tawag, wala. Pero sila, may tawagan sila. Talagang kitang-kita ko na they are in bad faith sa sinagawa nilang yon. At yung unang-unang topic,
they move for the reorganization. Tingin ko, hindi natin kailangan ng lawyer para basahin yung naganap na yun. For the record, since we just had a reorganization, I would like to manifest for the record that the new member of PLEB under District 2 will be Honorable Ruben F. Buenaventura, and for District 4 will be Honorable Science Reyes. Your Honor, parliamentary privilege, please. Your Honor, may I inquire how many members of the City Council are present today? Your Honor, 20 I have a pending manifestation. Your Honor, parliamentary privilege goes above and beyond whatever motion, Your Honor, according to the rules. Okay. Please, Your Honor, quorum. 20 members answer the roll call. May mga isang buwan na rin po kasi since nangyari yung secret session, no? Did you try to ask the concerned councilors? Actually, tuwing session po, yun po nagiging topic namin, paikot-ikot. Kaya ho kami inaakusahang parang sirang plaka na. Redundant na, paulit-ulit namin kine-question sapagkat lahat po ng proceedings, lahat ng session na mangyayari, magiging questionable sapagkat bilang minority sa ngayon, dapat po kami lahat naaabisuhan sa mga magaganap na mga committee hearings at lahat ng referral na yun dapat po sa amin. At kailangan magkaroon ng representasyon yung tunay na dominant minority. Sorry, so sir, formally, minority block na po kayo ngayon? Yes, technically, legally, dapat kami po. Kasi under our internal rules, ang eleksyon at pagpili ng mga minority officers ay manggagaling lamang sa mga miyembro ng minority. Kami lang ho, at kami lang ho dapat mamili. Clarify ko lang po, basta lahat po ng councilor dito ngayon, wala pong klarong committee chairmanships ngayon. Wala po. So, councilor lang po kayo. Councilor lang po. Even yung minority leadership, hindi po klaro. Wala po. You're just They assuming. considered us all as independent daw. Ang minority floor leader. Who is the minority Yung kapatid. Ang minority floor leader ay yung pong kapatid ng ating mayorya. At the same time, siya rin po ang chairman ng Committee on Appropriation. Isa pa. And Ways and Means. Okay. So, may mga critical na committees po yan. Dapat po kapag siguro lahat ng legislative body, hindi lang sa Pilipinas, kapag ikaw ang na-assign na chairman ng Committee on Appropriation, it should come from the majority group, hindi sa minority. So parang awkward. Ikaw ang minority, ikaw ang chairman ng appropriation. Parang hindi yata tama. Kasi nandito po ba yung dating chairman ng budget? Siya rin po. Siya na rin po dati pa. Pati Ways and Means siya na rin po dati. So nadagdag yung minority. Siya po ang Ways and Means, Chairman ng Okay po. tinanggal po sa kanya, ibinigay din po dun sa So, aming ang minority nabigay floor. po kay Consi Lacuna ay yung minority leadership at saka yung sa Chairman ng Ways and Means. appropriation Pero the and Ways and appropriations dati pa po nasa kanya. Siya rin po. Okay po. Ano po ang ating magiging parang recourse for this to resolve this legality or question natin? Kaya po kami nagsasama-sama ngayon sapagkat wala na po kami matakbuhan dito. Hindi na po kami pinakikinggan sa loob ng konseho at they are always using the numbers. Na sila raw ang mas maraming numero, kaya parang we are helpless. Kaya tingin namin the proper forum would be the regular courts para maresolbuhan na once and for all yung aming hinaing na kung totoo bang tama at merong basihan yung kanilang ginawang secret session. Gusto po sana namin na agaran magkaroon ng TRO o Temporary Restraining Order na sabihan na itigil muna ang sinasagawang sesyon until such time na maresolba, no? Kung tama ba o mali yung ginawa nilang session na yon. And we are praying for the nullification of that secret session based dun sa sinasabi namin illegal ito sapagkat walang due process at wala pong notice na natanggap itong aming grupo. Follow up lang po, itanong ko lang po. Sabi nyo kanina yung sa TRO you want na ipatigil yung session. What do you mean? As in yung regular session po natin, pwede po ba yun? Hindi po ba yun disservice sa mga Manilene? I-explain po nito. Sir, name na lang po. Councilor J.B. Lizon po. Yes po. Kaya po kailangan ng TRO dito kasi po kada nagse-session po tayo, nagre-refer po tayo ng mga batas na tatalakayin ng lungsod at itong mga batas na to bababa po to sa committee. Ang committee po, ang system natin para may check and balances, may tamang representative po dyan ng majority tsaka minority para napapag-usapan talaga ng dalawang panig kung ano yung lalabas dito. Sa current na setup po ngayon kasi, kami po ay hindi na-recognize bilang minority. Kami po ay nare-recognize bilang independent. So kami po, hindi kami naiimbitahan sa ating mga
committee hearing. So ang nangyayari po ngayon, ang nag-hearing lang po pagka committee hearing is yung majority, which is sila, and yung minority po na for all intents and purposes, sila rin po ang composition. So hindi po nangyayari ang tunay na checks and balances na sinigurado po sa atin ng ating konstitusyon. Kaya habang nagpapatuloy po ang session, hindi po nasisigurado na ang mga lumulusot po na ordinansa sa lungsod ng Maynila ay dumaan sa tamang proseso at balang araw baka masubject po ito to question dahil nga po sa mga anomalya na bumabalot po sa ating City Council. Kaya minamarapat po namin na siguro po mas maganda magkaroon po tayo ng TRO. Nang sa ganun po, hindi po ma-subject into question kung ano man pong mga ordinansa ang lumulusot po sa Konseho ng Lungsod ng Manila. Naka-specify po ba dun sa petition natin how long yung TRO lang? Kasi hindi ba yun will it not put in limbo yung mismong ginagawa po ng council para sa mga Manileno? I understand naman yung kung sa kayo nanggagaling, pero meron bang time frame lang tayo or certain period na hinihingi sa court? Well, then that will be the prerogative po kung sino po yung judge na maghahawak. But we impressed in our petition kung gaano po ka-importante itong amin pong sinusumite sa kanila. At kailangan din po natin intindihin na dapat po lahat po ng ordinansa na lumulusot po sa lungsod ng Maynila ay dumaan po sa tamang proseso. Hindi rin naman po siguro maganda kung hinayaan po natin ito at yung mga ordinansa po na pinapasa ng lungsod ng Konseho ay parang nare-railroad po kumbaga. Kasi nga po, hindi nare-representa ng tama ang will po ng aming mga botante po kasi lahat din naman po kami dito elected. So it follows that we also have the will of those people who voted for us. And it is a great disservice for them if their wills are not represented po in the City Council dahil hindi nga po kami binibigyan ng notice po. Ngayon po, hindi po kami kabilang sa mga dapat pong imbitahan sa mga committee hearings ay parating na po ang ating budget. So imagine niyo po magkakaroon po tayo ng sitwasyon na kung saan ang budget po ng buong lungsod ay tatalakayin pero isang panig lang po ang imbitado sa mga committee hearing. Hindi po tayo magkakaroon ng check and balances na sinigurado po sa ating konstitusyon. Yun lang naman po ang pinaglalaban natin.